Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang 7 sakramento ng ating Panginoon ay ating pinapatuloy na ginagamit. Ang una po ay ang binyag. Ang binyag ay ang unang sakramento na ginawad ng mga Kristiyano. Iniligtas tayo nito sa kasalanan at sumilang bilang anak ng Diyos. Tanda din ito na tayo ay kaanib ni Kristo na kanyang sabihanan. Ang pangalawa po ay yung Eucharistia o komunyon. Ang banal na Eucharistia ay isa sa mga 7 sakramento. Ito ay ang pag-alala sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo kung saan ginawa niya kanyang dugo at katawan na ang alam at tinapay. Tanda din ito ng pagkakaisa ng bayan ng Diyos na layunin ng simbahan. Ang pangatlo po ay yung kumpil. Ang kumpil na tinatawag din na kremasyon, isa sa mga 7 sakramento ng Katolisismo para sa paggawad ng grasyang santipiko at pagpapalakas ng pagkakaisa sa pagitan ng kaluluwa at ng Diyos. Makikita ang pinagmulan ng sakramento ng kumpil sa libro ng mga gawa sa 8:14-17 at sa Ebanghelyo ni Juan na ika-14 kapitulo. At pang-apat ay kumpisal. Ito ay ang sakramento na tinatawag na pagbabalik loob. Confirmation o pagsisisi ay ang parang binigay ng Kristo para sa kapatawaran ng bawat kasalanan ng mga taong individual na binyagan sa simbahan. Ay panglima, pagpapahid ng langis na may sakit. Lubos nating naunawaan na ang pagpapahid ng langis ay isang sakramento na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo upang magbigay sa atin ng material na nagsisimbolo sa kanyang pagbubuhos ng biyaya kung saan pinagaling niya ang tao mula sa sakit at sa kasalanan. Yung pang-anim ay banal na ordin. Ang banal na ordin ay sakramento kung saan ang misyon na pinagkatiwala ni Kristo sa kanyang mga apostol ay patuloy na isinasagawa sa simbahan hanggang sa katapusan ng panahon. Kabilang dito ang 3 antas na kaayusan, episkopit, presbyterato at diakonate o CCC 1536. Ang mga diakanong pari at obispo ay malagang sa simbahan Katolika dahil naniniwala kami na pinagpapatuloy nila ang gawaing sinimulan ng mga apostol. Ang pang-7 ay ang kasal. Sakramento ng kasal ay ginagawad sa isang lalaki at babae, nagmamahalan. Ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa ni Kristo at ng simbahan. Binibigyan nito ang mag-asawang ng grasya ng pagmamahal, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ang kanilang pagmamahalan ay pinagtibay ng pagkakaisa at pinabasbasan sila patungo sa buhay na walang hanggan.